na. Oh. Tapos itong positive natin is dun sa in plus. Ayun, oh. Sa kabila. Tapos, hello guys, it's me again, Nick. So, ngayon meron tayong bagong item or laruan na nabili ko from Lazada. Ito. Kita ba? Ito po ay isang buck converter or mas kilala sa tawag na step-down converter. So, ano po ba yung step-down converter? Ito po ay madalas ginagamit kapag, for example, meron kang light bulb na ganitong gamit ko. Ito rin yun. Dalawa kasi. Meron kang light bulb na DC. And then, 12 volts ang rating niya. Tapos, syempre, gusto mo siyang pailawin pero hindi mo siya pwedeng isaksak directly sa wall outlet. Kasi nga, DC siya. Kasi wall outlet natin 220 volts. Diba? So, malamang pumutok to. So, kailangan mo ng 12 volts na source or voltage para mapagana mo siya. And ang meron ka lang is ganito. For example, ito. I-focus ko na nga sa baba para kitang-kita nyo. Ayan. Baba natin. Ayan. Ayan. Kita ba? Ayan. Ito yung buck converter natin. For example, ala kang source. Tapos ito lang meron ka. Yung charger ng laptop. Tapos makikita mo yung charger ng laptop is output is 19 volts. No. So, too much pa rin to. Siyempre, 19 volts. Kasi 12 volts na naman ang kailangan mo. Or, meron kang ganito. Ito naman sa printer to eh. Ayan o. Output niya ay 32 volts. At meron din siyang 16 volts na output. So, sa printer to eh. Pwede din yan. Kaya lang, yun nga, kailangan mo 12 volts. So, syempre, hindi masyadong mataas yun para sa ilaw natin. Yan, sa bombilya natin. Kasi ito po ay nagre-rating ng, kung makikita, tingnan natin. Ayan o, 12 volts po siya. 10 watts ang kailangan niya para mag-ilaw siya DC. So, doon na papasok si buck converter. No? So, ngayon, paano po ba siya ginagamit? Paano po siya gumagana? Ganito po yan. For example, kung makikita niyo po siya, meron po tayong dalawang terminal. Itong green, dalawang green, saka ito pang kabilang green. Itong kabilang green, merong nakasulat na in. No? Tapos itong kabila, in din, pero plus. Ito, in minus, in plus. Ang ibig sabihin po ng in minus at in plus is dito mo ikakabit yung source mo na DC. For example, ito po kasing buck converter natin based dun sa description nung sa Lazada. Yan daw po ay nagre-range ng 6 volts to 40 volts input na pwede mong ipasok sa kanya para ma-convert niya o i-step down niya yung voltage dun sa preferred na voltage mo sa paggagamitan mo. Okay, balik tayo. So, dito po sa terminal na to sa input, itong in minus, dun mo ikakabit yung, for example, itong ito na lang. Ito. May negative DC kasi siya, di ba? So, meron siyang output dito. Malamang alam ko yung gitna, negative yan eh. Kasi ito yung 32 volts, ito yung 16 volts. So, ang pambawa, gagamitin mo siya as source para sa buck converter natin. Kukunin mo yung negative itong gitna, negative. At iduduktong mo dito. Kaya siya may not. Dito siya sa negative. Tapos yung positive nito, basta lang po ito, mamaya malalaman natin. Ito, positive to, or ito 16 volts to 32 volts. Tayo sa 32 volts, kasi hanggang 60 volts daw. Yung ko lang kung itong 60 volts or 40 yata. 40 volts ba o 60 volts? Basta i-flash ko na lang sa screen. Negative, ito positive. Itong positive, dito mo naman siya ikakabit dito sa kabilang nut. So, dito yung negative, dito yung positive. Ayan, pagka kinabit mo yan, iilaw tong LED na to. Ibig sabihin, may pumapasok na kuryente kasi nakakabit na yung adapter natin.
Mamaya gagawa tayo ng paraan yan para may connect natin dito. No, para makita niyo yung paano siya gumagana. So yan. Tapos, kung mapapansin niyo dito sa kabilang terminal, ito, ang nakasulat is out. Hindi lang makita dito, pero itong kabila is out din. Kaso negative yan. Dito ba sa ilalim? Wala pala. Pero kung ito yung positive niya, kung ito yung out positive niya, ibig sabihin ito yung out negative niya. Ibig sabihin dito yung lalabas yung preferred voltage mo na na-adjust mo na step down na niya from dun sa source sa 30 volts. Gagamitin natin yung 30 volts mamaya. No. Ngayon, ang tanong, paano mo siya mako-convert? Paano mo siya ma-step down? Kung makakita po kayo dito, may dalawang potentiometer. Ito pong dalawang potentiometer na to, ito po yung pang-adjust. No? Hindi ko lang kung kita eh. Hindi ko nga kita yung nakasulat doon sa ano. Hindi kasi kita eh. Ito lang natin. Ayun, nakita ba yan? CC saka CV. No? Ibig sabihin po nun, ito po yung CV eh. Itong nasa labas. Tapos ito yung CC. Mamaya ako natuturo yung CC. Dito muna tayo sa CV. Ibig sabihin po ng CV, yun po yung voltage. Adjustan ng voltage. Kita niyo po itong nut na to. Pag inikot mo yan, papuntang clockwise, mag-increase yung voltage. No? Kapag pinihit mo naman siya, papuntang outer clockwise, magdi-decrease yung voltage na ilalabas niya. Siyempre, based dun sa mga testing ko, hindi ko lang alam kung pare-parehas po lahat ng buck converter. Since 32 volts yung nakakabit dito, hindi tataas sa 32 volts yung kaya niyang output. Pero kaya nga po siya step down. Kaya niyang ibaba yung preferred voltage niya para magamit mo siya. Since mamaya, kailangan natin is 12 volts para pailawin natin itong ilaw na to, i-adjust natin, ipakikita ko sa inyo kung paano. No? Okay, so ganun ang gagawin natin. So, kung mapapansin nyo, meron siyang dalawang heatsink kasi umiinit po yan, pero normal yun. It's okay. Kahit naman ang charger natin, umiinit pa nag-charge tayo, di ba? So, ngayon, balik tayo. Ngayon, tanong, next, ano ba tong kabilang potentiometer na to? Kung ito ang voltage, ano ba tong isang potentiometer na to? Kung nakita nyo kanina, yun po ay CC. Ibig sabihin po ng current. Isa, CV, voltage. Itong CC, current. Yung current po, yun po yung ampere. Kasi hindi lang po ito na-adjust yung voltage, na-adjust din po yung current or amps niya. Dahil hindi naman, minsan po, meron tayong device na kahit sabihin mong 12 volts ang kailangan niya, meron din siyang required na amps para gumana siya. No, ganun po yon. Na-adjust din po siya. Ngayon, mamaya, papakita ko rin po sa inyo kung paano gagamitan natin ang dalawang tester yan. No? So, yun po ang nangyayari dyan. Yun po ang silbi niyan. Kaya ko po ito pinakita ko sa inyo, kaya ko po ito binili, is, sa totoo lang, kung alam nyo po yung, hindi ko alam tawag yung voltage converter ba yun, yung nabibili, yung dipihit lang siya. I-flash ko na lang po sa screen ko ano po yung sinasabi ko. Pansin ko kasi napakamahal ng mga yun, pero parang ganito lang din po yung ano niya. Ito ganit, parehas halos po sila ng function. Yun nga lang, medyo skeleton to. Yun kasi may lalagyan, may knob. Ito pipihitin mo pa ng screw. Pero parang mas gusto ko pa nga ito kasi mostly yun po kasi nasa halagang 2,000, 3,000 yata, depende. Pero alam ko yung mga 2,000, 3,000 na maximum of 3 amps lang. Or 4 or 5, di ko alam. Pero kung may mga expert dyan, paki-comment na lang, share nyo po. No? Ito po kasi is, alam ko, bili ko lang dito, wala pang 300 eh. O basta, i-flash ko na lang po sa screen. Hindi lang po, kaya po niya maglabas ng mas mataas po sa 3 amps or 5 amps. Depende po sa source niya. Pakikita ko sa inyo mamaya. No? Tara, i-try natin. I-demo ko sa inyo kung paano siya gumagana. No? Okay guys, so ito. Nilagyan ko lang siya ng wire yung output natin. Itong isa ay yung positive. No? Parehas black eh. Kaya wala ibang kulay. So, ginagyan ko lang ng
tape na black yung negative wire natin. So ito, no? Nilagyan ko siya. So, ayan yung positive natin ito, output at negative output. Ngayon, testingin nga natin siya. Kaya, ginawa ko dito sa ating adapter kaninang pinakita is pinutol ko na siya. Ayan o. Ito yung kaduktong. Ayan. Ito yung kaduktong. Ayan o. Pinutol ko na siya para kapag gusto kong ibalik, ayan o. Kung gusto ko ibalik, duktong ko na lang siya ulit. Ayoko namang baklas dito sa sugatan. Ayan, sugatan na ako. Ayoko baklas ito. So, madali naman ibalik to. So, ayan. Kaya sinabi ko, tatlo siya. Ito kasing isa, yung dalawa kasi ang output niya. 32 volts at 16 volts. Kung tinest ko siya, itong dalawa na to, yung kumukha ng ginawa natin kanina, yung pinakita natin kanina, yung gitna po yung negative, tapos yung itong kabila, yung positive. Tapos positive din to, pero 16 volts ito, 32 volts. So, test natin, no? Test natin kung ano yung voltage niya. No? Saksak ko. Ano, saksak na. So, saksak ko. Ayan, may ilaw siya. Kita nyo? So, ngayon, detestingin natin ngayon yung kung ilang voltage yung lumalabas sa kanya. Pero hindi naman siya mostly talaga accurate na hindi siya talagang accurate na 32. Sometimes 31, 33, 32, sometimes sakto. So, ito yung negative niya, yung gitna. Ito yung ano natin. Ito, test natin pala. Ayan. So, test natin to. Tapos, itong positive dito. Ayan, 31. 31 volts. No? Ngayon, testingin natin itong kabila. Magdikit. Ayan. So, testingin natin itong kabila. Wala lang siyang ano. Ayan, 16. Diba? 16 ang kabila. Siyempre, doon tayo sa 32 volts. So, set aside natin yan. Yan lang yan. Ngayon, ang gagawin natin, balik tayo dito. Itong input negative sa input positive, doon natin ikakabit to. No? Hugutin muna natin. Tapos, kabit na natin. Off muna natin to. So, hindi po lahat ng back converter may switch. Ito, hindi ko alam ba't may switch to eh. So, itong negative natin yung gitna, dito natin lagay sa in minus. In minus. Yan. Fit now. Tapos, itong positive natin is dun sa in plus. Ayun o. Kabila. Tapos, nagulat ako. Sabi sa inyo eh. May charge ko siyang konti kasi nisasnaksak natin siya kanina. Ayan. Ayan. Okay. Ayan, makibay na oh. Ayan, set aside natin itong negative natin kailangan yan. Sa 32 volts. So, ayan. Now, test na natin. Pakikita ko sa inyo ngayon kung paano siya gumagana. So, ang gawin natin, isaksak na natin siya. Ayan, may ilaw siya dito eh. So, saksak na natin siya. Ayan, ito niya, may ilaw. Ayan, may ilaw. So, ngayon, pag in-on ko to, nagkakasupply na siya. See? Sabihin, may supply na siya. Ngayon, di ba kailangan natin sa ilaw is 12 volts. Ano ba yun? Ayun. Di ba 12 volts? So, para mapailaw natin siya, kailangan na i-adjust yung 12 volts. Yung output. Sa ngayon, hindi ko alam kung ano output niya. Alam ko, ginamit ko to sa sa drill dito. 18 volts kasi siya. Ayan, ginamit ko yun sa drill. Hindi ko alam ko ito yung naging adjustment ko eh. So, ang gawin natin para i-test,
Punta tayo sa 600 dito. Punta tayo sa tester. So, wala akong 20 volts na pinakababa since hindi ko kasi alam kung anong output niya. Para sure, lagay na lang natin sa 600 volts. Ayan. Ito. Yan. Kita ba? Yan. Ngayon, testingin na natin yung output. Paano? Gaya ng ginabi ko, itong may tape, ito yung negative. So, kabit natin yung negative dyan. Tapos itong pula, itong isa ay ang positive. Tingnan nyo na lang yung tester kung ilan ang lalabas. Hindi ko alam eh. Ayan, 18 nga ang nilagay ko. Pwede na ito siguro tayo pumunta sa 20. No? Kasi 18 lang naman. Yan, 20. Yan. So, testing. Ayun, 18.7. See? Nakita nyo? 18.7. Para i-adjust yan, kagaya ng sinabi ko kanina, yung CV dito, ito. Magalaw eh, ma-disconnect. Yan. Yung CV dito, ito. Ito yung a-adjust natin. Pag clockwise, magtataas. Pag counter, magbababa. So, baba muna natin. Okay, napuputol. Yan. Baba ko na lang, ipipihit ko na lang dito, no? Tingnan nyo na lang po. Pipihitin ko. Yan. Counter. Counter clockwise. Kita nyo, bumababa. Yan. Bumababa, di ba? Gawa natin na anong kailangan natin? 12 volts. Adjust natin ng 12 volts. Hirap naman, hawak ko yung camera. Ako malaglag yung cellphone ko. Ayan, ay na-adjust ko na. Puro counterclockwise. Hanggang sa makuha natin yung may teka, nagbibideo ako. Sorry guys, naputol. Kumatok kasi yung misis ko, binigyan ako ng pagkain. Sorry. So, ituloy natin. Ano ba nangyari? Ayun, inap ko kasi kanina kasi kumatok yung misis ko eh. Kala ko may utos, bigyan lang pala akong pagkain. So ayan, naka 14 na siya. Naka 14. Kasi nadipot ko siya sa yan, 20. So ilan na siya? Ayun, 15, 02. Yung tayo nahito kanina. Sorry po. So ituloy natin ang pag-adjust. Kagaya na sinabi ko, ang kailangan po natin na voltage ay 12 kasi para doon sa ilaw. Tuloy lang po tayo sa counter hanggang sa makuha natin ng 12. Ayan, ikot mo lang. Endless naman iikot yan. Kaya walang malolost thread. Ayan, 14, 13, konti na lang. 12. Siguro pwede na yan. 12.7. Okay. So, meron tayong 12.7 volts. Pwede na yan. So, hindi ko alam kung ilan ang amps dito. Pero pakikita ko rin sa inyo kung paano ina-adjust yung amps. No? Up ko muna. Yan, up ko muna. Sa amps tayo. Ito kasi, kahit clamp meter yan, pang AC lang kasi yung, yung amps niya. Kung gagamit tayo ng ibang tester. Ito. Yan. Ito max. Ito hanggang 10. Kaya. So, lipat natin ng 10. Taas natin ito para kitang-kita. Okay. Diba? Yan. Okay, so ito. Naka-amps na tayo. Dito tayo nakakabit. So, ganun din. Positive, negative.
yung positive ay negative dito, siyempre yung black. Baka mag-spark to, mukha ng kanina, malood kayo. Ay, hindi. Ay, naka-off pala. So, iwan na lang natin ganyan. And then, kamukha ng kanina. Yan. So, yan. Ay, wait, hirap naman. Ayan, taas pa nga natin yung camera. Wait lang kasi yung camera ko. Okay. Yan. Kita ba? Wala nakahiga. Yan. So, on ko na. On ko na. Hindi ko lang kung ilang amps to kung nilagay ko yung yung gamit ko dito eh. Ayun. 3.3 amps. So, paano siya i-adjust? So, kung kanina, yung CV, ngayon i-adjust natin yung kabila. Ito. Yan. CC, current. Ibababa ko siya. Ganun din, counterclockwise. Para itaas. Taas natin. Tumataas, di ba? Huwag naman, ibaba na lang natin mga 2. Gawin natin yung mga 2 amps. Counter, clockwise. Okay. Yan. 2.6. Kita ba? Sakto natin to. Ayan, pwede na siguro yan. 2.0. Sumubra. Clockwise. Ayan, pwede na yan. 2.04. Meron tayong 2 amps. Okay? So, meron na tayong 12 volts, 2 amps. Ngayon, malamang iilaw na to. Look. Waitin ko pakita ko sa ulit uli 12 volts ang kailangan niya. 12 volts. Hindi natin kung iilaw. Same lang. Yung black, negative. Tapos yung pula, positive. Ayan. See? Ilaw siya. Diba? So, yan po. Yan po ang kagandahan ng buck converter natin. Diba? Yun nga lang, skeleton siya. Pwede siyang adjust ng volts kung ilan ang gusto mo. Ganun din ang amps. Pero take note po sa amps. Mas mataas na amps, mas makapal na wire ang kailangan mo. Ito po kasi ang alam ko, gauge 16 yata itong ginamit ko. Automotive wire itong ginamit ko. Bakit po? Kasi po, mas mataas ang amps, dun po siya magpo-produce ng heat. Ito, medyo nagiging warm siya. Yan. Doon po siya magpo-produce ng heat. So, bakit po? Kasi kapag po ang wire nyo ay hindi appropriate dun sa for example, yung wire nyo isang kaya lang niya is maximum 1 amp. For example lang, dahil nakaset tayo ngayon sa 2 amps. Ang sinet yung wire manipis, tapos yung wire niya is nilagay yung wire is maximum 1 amp lang. Tapos ang gagamitan nyo, ang paggagamitan yung device is nagre-require ng 2 amps. Tapos mag-adjust kayo dito ng 2 amps output. Malamang sa malamang, itong wire nyo, iinit yan. Kapag tinaas nyo pa yung amps, baka masunog pa yan. Kaya ingat kayo doon. Paano mo malalaman kung appropriate yung wire na gagamitin mo? Maglalagay po ako sa description na link. Mayroon pong link doon, i-click nyo lang. Makikita nyo po yung, pag click nyo mararoute po kayo sa isang tab kung saan pwede mong makita yung sizes ng wires, maximum amps na kaya niyang gamitin, kaya niyang dalhin. So in that way, malalaman nyo kung anong karapat-dapat na wire para sa device nyo. No?
Okay. So, ito, kaya ko po ito pinakita ka sa inyo kasi gusto ko lang po pakita sa inyo kung ano po ang kayang gawing buck converter at least or ni step down converter. Meron pa po isang maganda dito. For example, ito pong step down converter, yung output po niya is consistent. So kahit babaan mo yung voltage mo, as long as hindi siya bababa dun sa mas bababa pa sa output mo o kailangan mas mataas sa output mo. Kung halimbawa 32 volts ang nilagay mo dito, ang 32 volts ang gamit natin. Tapos yung output na nilagay natin kanina is 12.7 ba? 12 volts tapos 2 amps. Fix po niyang ilalabas yan. Kahit hinaan mo, kahit mababa maging output niya, fix po ang magiging output niya. Yun pa rin, 12 volts, stable pa rin is 12 volts saka 2 amps. Unless yung volts na ginamit mo or yung source mo is mababa dun sa output mo. So bakit ko po ito pinakikita? Sinasabi kasi ang totoong plano ko po dito sa buck converter na to is gusto ko po siyang itry sa solar setup ko. Kasi alam po natin na ang solar natin ay nakadepende sa lakas ng sinag ng araw. Lalo kapag ka naka-PWM ka lang na solar charge controller kagaya ko. Pero sabi nila kapag ka daw naka-MPPT ka na, hindi mo na raw ito kailangan. Gusto ko pong itry yun. No? Gusto ko pong itry kung makakatulong po yun. Bakit? Kasi po, ang gagawin ko po is magiging source ko is yung solar panel ko. Tapos, sa magiging output ko po is iduduktong ko sa solar charge controller ko na PWM. No? At least, i-fix natin siya sa amps na gusto ko. I-fix natin siya sa voltage na gusto ko para kuha lang siya ng voltage ng power sa solar panel. Ini-stay lang po niya, stable lang po yung output niya papunta kay solar charge controller. No? Papakita ko po sa inyo yan pero hindi po sa video na to, sa next video natin. Okay? So yun lang po, gusto ko lang pong ipakilala sa inyo itong buck converter na to, kung ano po mga pwedeng gamitin sa kanya. Maglalagay po ko ng link sa baba sa description below and kung saan ko po siya binili.